Kamusta po kayo, Sir Gimbal? Ako po ay maayos naman. Medyo busy lang po sa pag-handle ng mga business namin dito sa Maynila. Pero the rest is ayos naman. Bago lang po ako sa channel mo dahil nirecommend ka ng isa sa mga kilala kong YouTuber din. Hindi naman po talaga ako mahilig makinig ng mga horror story pero dahil nga sa bored ako I said I will give it try din. Inisa-isa ko po ang mga story nyo hanggang sa mapunta ako sa mga kwentong aswangan. Dahilan para manumbalik sa akin yung takot na nararamdaman ko noong kasama ko pa ang kakambal ko. Opo kakambal, tawagin nyo na lang po siya sa pangalan na Jazz at ako naman ay Jay. Para sa privacy na rin kasi hindi ko naman talaga pinapaalam yung mga ganitong pangyayari sa buhay ko. Sa kung sino-sino lang. Ayoko kasi na maging issue ito lalo na sa mga business partner ko. Baka imbis na business ang usapan tanungin nila ako ng naging karanasan ko. Ito ay nangyari po nung taong 2006, 19 years ago. I think around 17 to 18 kami ng kakambal ko noon. Ganito po kasi yung nangyari. Hindi naman kasi as in sobrang yaman, Sir Gimbal. Pero yung great grandfather ko kasi ay may lupain sa iba't ibang lugar sa Pinas and may business din si ma'am noon. While dad is in stock and investing. May mga mana din na nakuha ang mga magulang namin so we belong to those kids who don't need work for money. At least in our early days, nakukuha namin yung mga gusto namin noon gaya ng gadgets, MP3, MP4, PSP. Name it po, lahat ng iyon ay meron ako. So growing up masasabi kong maayos naman na naging buhay namin. But my sister is different. Hindi maluho yung kakambal ko. Sa aming dalawa siya yung madalang magpabili. Gusto din niya na lahat ng nakukuha niya sa mga magulang namin ay pinaghihirapan niya. Like if she want a new dress, makikipag-deal yun kay mommy and will say na kapag na-ace niya yung certain exam bibilhan siya ni mommy. Pumapayag naman noon si ma'am. Ewan ka ba noon kay Jazz? Pinapahirapan pa yung sarili. Kahit hindi naman siya makipag-deal sa parents namin noon ibibigay ng mga ito. So ito na nga, dahil sa ugali noon ng kapatid ko ay madalas akong masabihan ng iba na spoiled or tamad dahil nga sa hindi ko pinaghihirapan ng mga gusto kong makuha. Which is, wala naman talab sa akin dahil wala naman akong pake sa nararamdaman nila. I think the first iPhone was released around 2007, 2006 pala. Sikat na ang balitang iPhone na ilalabas. Sabi ko nga po hindi naman materialistic at maluho si Jazz. Ngunit ewan ko kung anong pumasok sa kokote niyang iyon at gusto niya ng iPhone. Ano pa nga ba? Gusto niyang bilhin iyon gamit ang perang pinaghihirapan niya. Nakiusap siya noon kay mami na ipasok siya sa business namin sa trainee since 17 na kami noon ay pwede na kami pumasok sa business. Since sa amin naman iyon, nakiusap si Jazz noon at halos maiyak siya pero ayaw siya payagan ni mami. Mag-focus daw muna siya sa studies niya at once she turn 18 pwede na. Pero matigas ang ulo ng kakambal ko. Noong hindi pumayag si ma'am dumiretso siya kay daddy at nagpabebe. Iyon nga lang dahil investor lang si dad ay wala itong maibibigay na work kay Jazz. Kung hindi ang paniningil ng utang. Ayaw pa nga noon pumayag ni daddy pero hindi pumayag si Jazz. Sinabi pa nga ng kakambal ko na dalawa naman daw kami kaya napapayag niya si daddy. Ang ending wala akong kawala dahil pareho kaming mapapagalitan. May alas kasi noon na hawak sa akin si Jazz. Nahuhuli niya ako nagdala ng babae sa bahay noong nasa business trip ang mga parents namin. So from the moment kami na ang may hawak ng mga pautang ni daddy. Doon din namin nalaman na hindi lang pala sa malalaking business nagpapautang si daddy. Pati na rin sa mga normal na business. May mga pautang din siya sa iba't ibang tao. So normally, our job is to call those people from that business phone and just remind them to pay. Pero may mga tao na walang contact si daddy sa phone niya at need ng physical contact. Iyon yung may mga maliliit na business. So kailangan namin dalawin sila. Which is okay lang sa akin kasi I will have the time to flex my new bike. Binilhan ako noon ni dad ng bike. He is into bike kasi kaya iyon din ang gusto niyang makahiligan ko.
Sa lahat ng sinisingil namin ni Jess ay ang pinakagusto talaga namin ay si Nanay Cecil. May karinderya ito sa isang baryo at nagbebenta siya ng mga masasarap na ulam. Madalas ay inaalok niya kami noong kumain. Agad naman naming tinanggihan. Ngunit isang araw ay nagkataon na wala pa kaming lunch ni Jazz. Hindi ko na din maalala kung ano yung dahilan at bakit wala pa kaming lunch noon, pero yung araw na yun ay buong araw kaming naniningil. Mga around 12 yon ng tanghali. Dumating kami ng karinderya ni Aling Cecil. Gutom na noon si Jazz. Naiinis na ito sa akin dahil wala pa siyang almusal. Bakit kasi hindi ka kumain kanina? Nagluto naman si Manang. Reklamo ko pa noon pero hindi naman natinag si Jazz. Gusto na raw niya kumain. Naiinis na ako noon kasi wala namang maayos na kainan sa lugar. Nasa mahirap na part po kasi kami ng baryo. Yung bang mga kubo lang ang bahay ng mga nakatira doon at puro karinderya lang ang mayroon. Sa amin po kasing dalawa ni Jess ako yung lumaking sakitin. Medyo maselan po kasi ako sa mga pagkain kasi madalas iyon ang nagkokos ng mga sakit. Kaya as much as possible ay umiiwas ako sa mga kainan na hindi ko alam kung sino ang nagluto. May certain na kinakainan lang din ako noon. Dahil nga mga kakilala ni Mami ang may-ari at alam namin na malinis ang pagkakagawa. Iyan pagkain. Turo ni Jess sa mga tinda noon ni Aling Cecil. Napanguwi naman ako at napailing. No way. Walang gulay. Hindi ko rin po napansin noon ang tanging tinitinda lamang ni Aling Cecil mga karne. Iba't ibang luto ng karne. Bagay na siyang iniiwasan ko dahil diet ako noon. Nagsimula na kasi akong mag-gym noon at syempre yari kami kay Mami kapag nalaman niyang kumain kami sa kung saan-saan lang. Sige na, hindi naman makakarating kay Mami. Parang demonyo na odyok noon ni Jazz. Napamundong hininga ako bago pumayag. Kapag may kapatid ka talagang babae minsan gusto mo na lang maglaho sa sobrang inis. Kasi kapag pinatulan mo yari ka sa mga magulang mo. Si Jazz ang umorder ng pagkain namin noon. 2 order ng kanin, kaldereta, mechado, at yung tumatak sa isip ko na atay at balon-balunan. Nanguwi pa ako noon nang makita ang in-order ni Jazz pero nang tikman ko yun ay sobrang sarap. Para bang nanunuot yung lasa ng pagkain sa buong katawan ko. Sa sobrang sarap napa-order pa ulit ako. Oh, ano ka ngayon? Asar pa sa akin ni Jazz habang tumatawa. Hindi ko naman siya sinagot dahil aminado kong natalo niya ako noon. Paano ba naman kasi sobrang sarap ng pagkain na luto ni Aling Cecil. Nang matapos kaming kumain ay siningil na namin siya sa pautang ni Daddy sa kanya. Naalala ko pang tinanong ko iyon kay Aling Cecil. Anong klaseng karne po yung ginamit nyo sa atay at balon-balunan? Sobrang sarap po kasi. Ngumiti lang si Aling Cecil noon na siyang nawirduhan ako. Pero mas weird yung sagot niya. Yung pinakamasarap na karne, iho. Hanggang sa makauwi kami ng araw na yun ay hindi ko na makalimutan yung sinabi ni Aling Cecil. Ano yung pinakamasarap na karne? Baka ba o kalabaw? Naalala kong nagpaluto pa ako noon sa mga maid namin ng iba't ibang luto ng karne. Iba-ibang karne ang ginamit nila sa pagluluto ngunit hindi talaga nila makuha yung sarap na ginawa ni Aling Cecil. Naalala ko pa noon na sinabi ng maid namin na baka sa paraan daw ng pagmamarinate ni Aling Cecil kaya naiiba ang luto nito. Naging obsessed po ako sa luto ni Aling Cecil. Halos tuwing maniningil kami noon ni Jess ay sa kanya ako kumakain. Every week po kasi yung singil namin kaya naman tuwing weekend hindi talaga kami kumakain ng marami sa bahay ng kakambal ko. Talagang nilalaan namin ang tiyan para sa pagkain na luto ni Aling Cecil. Naalala ko pa noon nang magkaroon kami ng road trip ng mga tropa ko sa baryo kung saan yung karinderya ni Aling Cecil kami inabutan ng tanghalian. At syempre dahil proud ako noon sa luto ni Aling Cecil ay inaya ko silang tikman niyon. Go naman ang mga tropa ko dahil hindi pa raw sila nakakakain sa karinderya maliban sa isa. Itago na lang natin siya sa pangalang Joey. Si Joey po yung may trust issue namin na kaibigan. Yung bang kahit yung pusang kasabahay niyang lumaki sa bahay nila ay
hindi niya pa nagkakatiwalaan. Sketchy siya noon, Sir Gimbal. Kulang na lang ay magdabog siya dahil doon kami kakain. Pero wala din naman siyang nagawa dahil pumayag halos lahat ng tropa ko na tikman ang luto ni Aling Cecil. Umorder kami at syempre ang inorder ko yung atay at balon-balunan. Kumain naman noon si Joey kaso panay ang linga niya sa lugar. Tila ba may hinahanap ito. Matapos kumain ay pabalik na kami sa mga motor namin nung bumulong sa akin si Joey. Ano rin yung ginamit na karne sa niluto. Natikman niya raw halos lahat ng karne sa mundo ngunit hindi talaga niya maintindihan yung lasa na niluto ni Aling Cecil. Kakaiba raw kasi. Ang sabi pa niya masarap naman iyon ngunit katakataka na konti lang ang bumibili sa kanya. Napaisip naman ako doon, Sir Gimbal. Totoong masarap ang luto ni Aling Cecil pero totoo din na konti lang ang customer nito na siyang pinagsawalang bahala ko lang. Dahil nga sa madalas kami kumakain ni Jess kay Aling Cecil ay naging close namin ito. Madalas na rin akong ilibre nito ng atay at balon-balunan kapag doon kami kumakain. May palibre din siyang pagkain kay Jess. Minsan sabaw ng nilagang buto-buto dahil sarap na sarap doon ang kakambal ko. As a payment naman minsan kapag wala siyang kita at walang binabayad pinagtatakpan namin siya kay Daddy. Minsan dinadahilan namin na hindi kami nakadaan sa karinderya niya at halos araw-araw kami doon. Opo, halos araw-araw kami nagpupunta sa karinderya ni Aling Cecil. Kaya naman napansin din namin na mas malakas ang karinderya niya tuwing gabi. Ang pagpunta din siguro namin halos araw-araw sa karinderya niya ang naging dahilan para unti-unti na akong mawirduhan sa kanya. Unti-unti ko na po kasing napapansin ang mga kaibahan sa paborito naming lugar ni Jazz. Tuwing dadalaw kami doon ay yung mga tao sa daraanan namin bago makarating sa karinderya ni Aling Cecil ay panay ang tingin sa amin magkapatid. Pagkatapos magtinginan magbubulungan pa sila at minsan ay titigil kapag nakita nila kaming nakatingin sa kanila. Pinaka-worst pa po doon ay yung tingin na parang nakakatakot tapos papasok sa kanilang bahay. Isa pa sa napansin ko na parang iniiwasan ng mga taga roon ang karinderya ni Aling Cecil. Puro mga taga-ibang baryo kasi ang customer nito kahit pa nga masarap ang luto nito. Kapag napapadaan nga sa karinderya ni Aling Cecil kulang na lang ay maglaho ang mga tao kaya naman ay tatakbo sila na mabilis. Hindi yun napapansin ni Jess pero ako ay nararamdaman ko ang kakaibang kinikilos ng mga tao sa paligid. Noong una ay iniisip kong napaparanoid lang ako dahil sa kung ano-anong ipinapasok sa utak ko ni Joey. Pre, ewan ba pero may kakaiba talaga doon sa Aling Cecil na kilala nyo. Ani ni Joey isang araw. Hindi na iyon naalis sa isip ko. Pakiramdam ko ay may trust issue na rin ako katulad ni Joey. Ayoko sanang paniwalaan na tama siya ngunit may mga pangyayari talagang nagpagulo sa isip ko ng mga panahon na iyon. May isang dayuhan, foreigner na kumakain doon sa karinderya ni Aling Cecil. May mga katulong pong mag-manage ng business si Aling Cecil. Iba po yung mga taga-serve at taga-hugas ng plato. So iyon na nga po, kumain siya doon ngunit hindi ko alam kung bakit hindi niya nagustuhan yung luto ng karne. Bigla na lang itong nagdabog dahilan para mapatingin kami sa kanya. Dahil tanghali ng mga oras na yun ay sakto na kaunti pa lang ako kumakain ngunit hindi yun naging hadlang para maalarma kami. Bakit ganito ang lasa ng karne? Halatang hindi karne ng hayop. Nang gagalaitin itong sabi. Nangunot naman ang noo ko. Anong hindi karne ng hayop? Nagkatinginan kami noon ng kakambal ko. Nagkibit balikat ito sa akin bago muling tumingin sa lalaking halos masuka na. Lumabas noon yung dishwasher at lumapit sa lalaki. Nakangiti nitong tinanong kung anong problema at nag-i-insist yung lalaki na iba raw yung karne sa karinderya ngayon. Halos lahat daw ng karne ay nakain na niya at sigurado daw siyang hindi iyon karne ng hayop. Nangunot naman ang noo ng babae ngunit ngumiti din ito. Ipinaliwanag niya na pwedeng pumunta sa kusina ang lalaki at i-check yung mga baboy, manok at baka na hindi pa nila nahugasan. Hindi pumayag ang lalaki. Sinasabi pa rin nito na niloloko ng may-ari ng karinderya ang mga tao dahil
hindi raw karne ng hayop yung pinapakain. Hanggang sa nagsimula na itong magwala. Kinuha niya yung monoblock na malapit sa kanya at hinagis iyon. Napatayo kami ni Jazz pati na rin yung ibang mga kumakain. Hinawakan ko agad yung kamay ng kakambal ko noon. Nagwawala na kasi ng husto yung lalaki. Kinuwalyuhan niya pa yung dishwasher na parang hindi naman natatakot. Hanggang sa lumabas na noon si Aling Cecil. Nakangiti itong lumapit sa lalaki. Akala ko nga noon masisigawan pa ng lalaki si Aling Cecil, ngunit nagtaka ako sa reaksyon nito. Gulat at takot itong napatitig kay Aling Cecil bago ito napaatras. Napanggapan nito yung upuan na nasa likod lang niya dahilan para matumba ito. Agad naman tumayo yung lalaki at halos lakad takbo ang ginawa niya hanggang sa marating niya ang labas. Muli pa itong lumingin kay Aling Cecil bago kumaripas ng takbo. Naguguluhan na nagtinginan kami ni Jazz noon. Ang weird kasi ng reaksyon ng lalaki kay Aling Cecil. Idagdag pa yung sinabi niyang hindi daw karne ng hayop ang mga ginagamit ni Aling Cecil sa mga luto niya. Humingi ng paumanhin noon si Aling Cecil sa mga kumakain. Sinabi rin niya na nagdodroga daw ang lalaki at madalas ganoon ang reaksyon nito. Nagpakonsuelo siya na sagot na raw niya ang lunch at hindi na namin kailangang magbayad. May mga natuwa ngunit may iilan na nagdemand na makita ang karne na ginagamit ni Aling Cecil sa pagluluto. Nakangiti naman itong sinang-ayunan na yun para sa ikakatahimik ng lahat. Ipinakita ni Aling Cecil sa amin ang baboy, baka, kalabaw, baboy ramo at iba pa. Ipinaliwanag niyang nasa pagmamarinate daw nila kaya nag-iiba ang lasa ng pagkain. Bagay na tinanggap ng lahat. Siyempre po, may ebidensya siyang ipinakita kahit on the spot yung gusto naming mangyari at saka nakita din namin kung paano nila lutuin yung mga pagkain na inihahain. Nagpasalamat kami noon dahil nga libre ang pagkain namin. Ngumiti lang si Aling Cecil sa lahat at humingi ng paumanhin dahil sa nagawa ng lalaki. Naisip ko nga noon na baka nakadrugs lang talaga yung lalaki kaya ganoon ang reaksyon niya. Masarap naman ang pagkain na luto ni Aling Cecil. Nasa biyahe na kami noon pauwi. Gamit ko yung car ni Jazz na binili ni Dad sa kanya pero ako yung gumagamit. Nasa passenger seat ang kakambal ko at tulala sa kawalan hanggang sa magsalita siya. Wala ka bang napapansin na kakaiba kay Aling Cecil? Tanong niya. Hindi ako nakareact noon, Sir Gimbal. Sa totoo kasi ay marami akong nakikitang kakaiba kay Aling Cecil ngunit hindi ko lang ito pinapansin. Ayoko naman kasi na isipan ng masama yung tao ang bait-bait. Hanggang sa dumating yung oras na talagang napaisip ako kung ano ba talaga ang totoong katauhan ni Aling Cecil. Motor ko noon ang gamit ko nang pumunta ako ng karinderya. Mag-isa lang ako noon dahil nagkayayaan si Jazz at mga friends nito na magpunta ng Hong Kong after class. Bukas pa ng hapon ang balik nila. As usual ay parehong potahe lang ang order ko. Gaya din ang nakasanayan ay binigyan ako ng libreng sabaw ni Aling Cecil. Nakangiti akong binati nito at tinanong pa kung nasaan ang kakambal ko. Sabi ko wala dahil may nilakad. Nakipagkwentuhan pa ito ng kaunti bago ako hinayaan na kumain noong dumating ang order ko. Nasa kalagitnaan ako ng pagkain noon nang bigla na lang may pumasok na babae. Nagsisisigaw ito. Cecil! Lumabas ka dyan! Alam kong may kinalaman ka sa pagkamatay ng manugang ko. Sigaw ng babae. Nahunot naman ang noo ko noon at maging ang mga ibang kumakain. Lumabas mula sa kusina si Aling Cecil at nakangiti itong lumapit sa babae. Hoy, wag mo akong mangiti-ngitian dyan. Ikaw ang may kinalaman sa pagkamatay ni Antonio, no? Umamin ka, halimaw ka. Galit na ani ng babae. Wala akong alam sa sinasabi mo. Ani ni Aling Cecil na nakangiti pa rin. Kampante itong nakangiti habang nakatayo sa harap ng babae. Isang sampal naman ang binigay rito ng babae. Nanggagalait ito sa galit habang sinisigaw na halimaw si Aling Cecil at dapat ay mabulok sa impyerno. May mga umawat sa babae at dinala siya sa labas ng karinderya. Nagkagulo na ang lahat at halos pati ako ay napatayo na. Sa babae ang atensyon ng lahat kaya naman nakatayo si Aling Cecil na hindi nila namamalayan.
Ngunit bago pa siya makatayo napatingin ako sa kanya ng ilang segundo. Ilang segundo lang po iyon, Sir Gimbal. Ngunit kitang kita ko sa ilang segundo na iyon ang pagsilip ng matulis na pangil nito. Halos mabuwal ako sa pagkakatayo na makita iyon. Hindi ako nakapag-react dahil doon. Agad naman na nawala iyon at naging normal lang ang itsura ni Aling Cecil. Ngunit hindi ako maaring magkamali. Pumunta pa noon si Aling Cecil sa nag-aawat sa babae para kausapin ulit ito. Kinuha ko naman ang pagkakataon na iyon para magbayad at umalis. Dahil nga sa nagkakagulo hindi ako napansin ni Aling Cecil na umalis. Busy ito sa pag-aayos na gusot na ginawa niya. Halos paliparin ko na ang motor ko ng mga oras na iyon. Muntik pa ako makasagasa ngunit hindi ko pa rin hininto ang pagpapatakbo. Kahit nga natikitan ako ng mga oras na iyon ay hindi ko ininda. Basta lang ay makaalis ako sa lugar na iyon. Buong araw hanggang gabi akong tulala. Kahit tinatanong ako noon ni Mom and Dad kung may problema ba ay hindi ko sila masagot-sagot. Hanggang sa kinabukasan na dumating na si Jazz ay hindi pa rin ako nakaka-move on. Gusto kong isipin na isa lang iyong guni-guni ang kaso kitang-kita ko talaga. Sa hindi malaman na dahilan ay napaisip ako. Kung totoo ba ang sinasabi ng lalaki nung nakaraan? Kung hindi karne ng hayop ang niluluto ni Aling Cecil ay karne ng ano? At anong nilalang si Aling Cecil kung hindi siya tao? Gulong-gulo na ako noon, Sir Gimbal. Halos mahimatay na ako sa sobrang pag-iisip. Napansin na rin iyon ni Jazz ngunit hindi ko sinasabi rito ang totoo. Wala akong balak sabihin. Mabuti na rin lang at na-release na noon ang iPhone na gustong bilhin ni Jazz. Sobrang nabisi ito sa iPhone niya kaya naman nakalimutan na niya ang panggugulo sa akin at pagtatanong. Tumigil na rin kami sa pag-work kay Daddy noon dahil nalaman iyon ni Mami at hindi ito nagustuhan ni Mami. Gusto niya ay kapag 18 na kami saka kami ihaharap sa mga gawain sa business. Lumipas noon ang 2 linggo hanggang sa habang nakahiga ako sa kama ay nag-ring yung iPhone ko. Pareho kasi kaming binala noon ni Daddy. Si Joshua, isa sa mga tropa ko ang tumatawag. Sinagot ko naman iyon agad at nag-aya itong kumain. Libre raw niya. At dahil bihira lang ang loko mong libre ay agad na akong gumayak. Ang sabi niya ay ite-text na lang niya sa akin kung saan yung location. Pwede naman akong lumabas kahit madilim na kaya ayos lang sa akin iyon. Matapos kunin ang susi ng kotse ay lumabas na ako. Nasa labas na ako nang mag-text sa mga tropa at naroon na daw sila sa karinderya ni Aling Cecil. Halos masemplang ako nang mabasa ang text. Gusto kong magdahilan noon ngunit kanina pa ako nag-text na papunta na ako. Alam kong inaantay na rin ako nila Diyos dahil kanina pa sila tawag ng tawag. Nagdesisyon ako noon na tumuloy na lang. Naisip ko na baka ayos lang kung bumalik ako doon. Baka ayos lang dahil hindi naman siguro ako pag-iinteresan ni Aling Cecil. In the first place, wala naman akong ginagawa sa kanya. Malakas ang kabog ng dibdib ko nang iparada ang kotse sa harap ng karinderya. Nakita kong kumakaway pa noon sa akin si Joshua na katabi si Joey. Kausap nila si Aling Cecil. Bawat hakbang ko noon, Sir Gimbal, para bang may kung anong nagtatambol sa dibdib ko. Nakatingin sa akin noon si Aling Cecil. Parang gusto ko nang tumalikod noon at tumakbo. Nanginginig ang tuhod ko. Totoo kaya? Totoo ba ang mga aswang? Niresearch ko noon, Sir Gimbal, kung ano ba ang pwedeng maging pagkakakilanlan ni Aling Cecil. Binigyan ako ng 3 choices ng Google. Vampira, cannibal, o aswang. Halos sigitin ko ang paghinga ko noon. Hanggang sa makalapit ako ay hindi ko inalis ang tingin ko kay Joshua. Ang sarap kasi niyang sapakin. Minsan na nga lang man libre dito pa. Kainis pero sa kabilang banda kasalanan ko rin. Hindi naman nila makikilala si Aling Cecil kung hindi ko sila dinala rito. Pre, binida sa akin ni Aling Cecil na paborito mo raw yung luto niyang atay. Bungad ni Joshua, nakangisi ito. Kapag nalaman ni tita, yari ka. Tumatawa pang ani nito. Naalarmang tumingin ako kay Aling Cecil na nakangiti lang. Tinitignan ako nito na para bang sinusuri ako. Pagkaraan ng ilang segundo ay bigla na lang itong tumawa.
Nahigit ko ang hininga ko noon. Dati naman kapag tumatawa siya ay nakikitawa rin ako. Pero iba na ngayon, kinikilabutan ako sa pagtawa niya. Sakitin ka pala, Jay. Tumatawang ani ni Aling Cecil. Hayaan mo, malinis naman ang pagkain namin dito. At saka subok nyo na iyon, hindi ba? Dagdag pa niya. Tumango ako at ngumiti na naging ngiwi. Nga pala pare, umorder na kami. In-order ko yung favorite mo. May emergency kasi si Carlos eh. Nahuli ng jeep niya na nagdala siya ng babae sa kondo. Ayun, magiging lover boy muna. Kwento ni Joshua. Tinutukoy niya yung tropa namin na wala roon. Hindi ako umimik. Napatingin ako kay Joey na tahimik din na nakatingin sa akin. Para bang nakikiramdam ito. Parang pinag-aaralan ang magiging reaksyon ko. Dumating na noon ang order namin. Akala ko ay aalis na si Aling Cecil pagkadating ng pagkain. Gaya ng lagi niyang ginagawa, ngunit ng mga oras na yun ay nakikipagdaldalan pa rin siya kay Joshua. Inilapag ng isang trabahador yung pagkain ko sa harap ko. Tinignan ko iyon at napalunok. Kung dati ay excited akong makita iyon at matikman ay ngayon ay hindi na. Magkakaiba man ang definition ng cannibal, vampira at aswang. Ngunit iisa lang naman ang kinakain ng mga ito. Tao. Unti-unti kong napagtagpi ang mga naging karanasan ko. Kaya pala ibang-iba ang sarap ng karne dahil maaring karne ng tao ang isinaserve nila. Naputol ang pag-iisip ko nang ikaway ni Joshua sa harap ko ang kamay niya. Napaayos ako ng upo at napatingin sa kanila. Kumakain na noon si Joey at pasubo na si Joshua. Nakatayo pa rin si Aling Cecil sa tapat na nakatingin din sa akin. Hindi ka kakain pre? Tanong pa ni Joshua. Napalunok ako at napatingin sa karne na nasa harap ko. Karne ng tao? Hindi ko ito kakainin. Pero paano ko naman sasabihin sa mga kaibigan ko yun kung nasa harap namin ang mismong aswang? Nakatingin pa iyon sa akin at kung hindi ko kakainin ang inihain niya ay malamang magsususpecha itong alam ko na ang tunay niyang pagkatao. Muli akong lumunok bago nagsimulang kumuha ng karne. Nagdasal ako noon na sana ay umalis na si Aling Cecil, ngunit hindi ako pinakinggan. Hanggang sa maisubo ko ang pagkain ay nakatingin pa rin siya. Titig na titig ito. Halos mapakapit ako sa pagpilit na lunok sa karne. Dati ay sarap na sarap ako. Gusto ko na lang umalis sa lugar na iyon. Natapos na kaming kumain ay naroon pa rin siya at nakatitig. Halos mahimatay na ako kakasenyas kay Joshua na umuwi na kami dahil mag-aalas 10 na rin ng gabi, pero ang sira ulo hindi ako maintindihan. Nagtanong pa ito kung hanggang anong oras bukas si Aling Cecil at kung pwede raw kami mag-inuman doon. Kahit pinigilan siya ni Joey ay nakiusap pa rin ito. Hindi naman ako makapag-react ng mga oras na yon kahit gusto ko na sanang sapakin si Joshua. Hindi kasi makuha sa tingin ng hayop. Pinayagan kami magstay ni Aling Cecil at siya na rin ang nag-provide ng drinks namin. Ayaw ko pa sana noon, pero pakiramdam ko ay tinitignan ni Aling Cecil ang mga ginagawa ko. Na para bang alam niya na alam ko ang tunay niyang pagkatao. Nag-inuman kami noon. Hindi kami masyadong tumikim ng alak ni Joey, pero si Joshua ay halos laklakin lahat. Hanggang sa tulad ng inaasahan ay nalasing ito. Sakto naman noon na may pumasok ng grupo ng mga kalalakihan. 5 ang mga iyon at nagtatawanan pa. Hindi naman po kami yung tipong palaaway. Kahit loko-loko si Joshua ay hindi naman siya ganoon. Pero ewan ko ba kung anong pumasok sa kukote nito. Tumayo siya at sinigawan yung grupo. Tumigil nga kayo! Sigaw niya. Agad na patayo si Joey para paupuin siya. Nagsorry naman ako sa grupo na tumango lang at uupo na sana, pero muling sumigaw si Joshua. Mga walang manners. Nasa public place, ang ingay. Ani nito. Doon na nangunot ang noo ng isa sa mga lalaki at tumingin sa amin na masama. Siguro ay bad trip lang din siya ng mga oras na iyon dahil dire-diretso itong lumapit kay Joshua at iniangat ito. Lumapit naman ako para sana umawat nang tumingin sa akin ng lalaki. Halos mabuwal ako sa pagkakatayo sa nakitang itsura nito. Pulang-pula ang mga mata nito at may pangil.
Higil nitong sinakal si Joshua na halos maging violet na. Agad ko naman itinulak yung lalaki ng malakas at bumagsak yung kaibigan namin. Ngunit hindi pa man ito nakakabawi ay agad na kami nitong itinulak ni Joey at tumakbo pa palabas ng karinderya. Naiwan kaming dalawa noon. Halos maihi ako sa pansatakot. Bigla na lang tumayo si Joey at lumapit doon sa lalaki. Nagulat na lang ako nang itarak niya yung tinidor sa liig nito. Napaungol sa sakit yung lalaki at napatras. Napatingin naman ako sa mga kasama niya na mapupula na rin ang mga mata at nakatingin na sa amin. Napalunok ako at napadasal. Shit, bakit ganito? Sumugod sa amin yung dalawang lalaki kaya naman kinuha ko na rin yung tinidor at ihahanda ko ang sarili ko. Lumapit sa akin ang isa kaya naman sinaksak ko sa balikat niya yung tinidor bago siya sinipa sa tiyan. Nakita kong kakagatin na sana ng lalaki si Joey. Agad kong hinugot yung tinidor sa kasama niya bago itinarak yun sa batok nito. Sumirit ang dugo doon at bumagsak na ito. Hindi na tumayo yung lalaki pero yung kasama nitong sinaksak ko sa balikat ay nakatayo pa at humakbang papalapit sa amin. Inalabas ni Joey yung lagi niyang dalang rosaryo at itinapat sa mukha ng lalaki pero walang imik nitong hinawakan niyon at itinapon. Agad kami nitong sinugod at hinawakan ako sa liig. Itinaas ako nito at akmang kakagatin na ako nang bigla na lang may sumaksak dito sa likod. Todo ang saksak na binigay dito dahilan para mapalhod dito at mabitawan ako. Ngunit hindi pa tumigil si Aling Cecil. Pinagsasasaksak pa rin nito yung lalaki kahit nakahandusay na. Nanlaki ang mata noon ni Joey habang nakatingin kay Aling Cecil na pulang-pula ang mga mata at may matutulis na pangil. Kahit ako ay hindi nakagalaw habang pinagmamasdan nito. Hindi ito umiimik sa amin at tumingin lang sa dalawang lalaking nakatayo at handa na rin sigurin kami. Tumba na po kasi yung isa so dalawa na lang po sila. Nakita ko rin na lumabas yung dishwasher at isa pang babae mula sa kusina. Mapupula rin ang mga mata ng mga ito at may matutulis na pangil. Napaupo na lang ako sa takot. Narinig ko ang hikbi ni Joey. Sumugod yung isang lalaki ngunit agad namang iyong hinarang ng dalawang katulong ni Aling Cecil. Binuhat nila iyon at hinagis palabas. Nasira pa noon ang hamba ng karinderya dahil doon tumama yung lalaki. Napatingin ako sa kasama nito. Tinignan lang kami nito isa-isa pagkatapos ay umalis na rin ito para sundan yung kasama niya. Humarap sa amin si Aling Cecil dahilan para magyakap kami ni Joey. Umatras din kami habang takot na nakatingin sa kanya. Nakita kong unti-unting nawawala yung mga pangil ni Aling Cecil at bumalik sa pagiging black ang kulay ng mga mata nito. Bumuntong hininga ito bago nagsalita. Umalis na kayo. Aniya bago inaya yung dalawang babae na pumasok sa kusina. Maya-maya pa ay lumabas ang isa para hilahin yung tatlong lalaking aswang na wala ng buhay. Tulala po kami noon ni Joey pero noong tignan kami ng babae halos magtulukan kami ni Joey para lang makalabas. Natulak pa ako noon sa lamesa kaya naman nagpagulong-gulong ako hanggang sa makarating sa pinto. Pagkalabas ay agad kaming sumakay sa motor ko. Nakisakay lang kasi si Joey noon kay Joshua kaya wala itong sasakyan. Nanginginig pa ang mga kamay ko noon habang pilit pinapaandar yung motor. Namura pa ako noon ni Joey dahil ang tagal ko raw. Samantalang sabay lang naman kaming halos ngumawa noon sa takot. Hindi ko na alam kung paano kami nakauwi ng gabing iyon, Sir Gimbal. Hindi rin ako nakatulog noon at halos bawat minuto ay lumilingalinga ako dahil sa takot. Lumipas ang ilang araw. Panay ang tawag sa amin ni Joshua noon ngunit hindi namin siya pinapansin ni Joey. Medyo nakakatampo kasi yung ginawa niya kahit sa isang banda naiintindihan namin siya. Kahit naman kasi sino ay matataranta kapag nakakita ng aswang pero iniwan pa rin niya kami sa area at sa ganoong sitwasyon kami nagkakatalo. Hindi na namin ulit pinag-usapan yun ni Joey. Kahit ang pagmanggit sa pangalan ni Aling Cecil ay hindi na namin magawa. Sariwa pa rin sa isip ko ang mga nangyari ng gabi ngayon. Halos masuntok nga ako ni Joey nang mapagtanto kong maaring karina ng tawang kinain namin mula umpisa. Sa tuwing iniisip ko yun ay napapabaliktad ang sikmura ko. Hindi ko malubos maisip na
kumain ako ng tao. Akala ko noon ay kapag hindi na ako bumalik sa karinderya ni Aling Cecil ay matatahimik na ako. Kasi ang naging pagkakamali ko. Nasa terrace kami noon ni Joey. Hindi ko na maalala kung ano ang ginagawa niya sa bahay namin noon pero sa pagkakaalala ko ay kumain kami ng merienda. Dumating kasi si Jazz kasama ang mga friends niya. Naghahilang ang mga ito sa akin bago pumasok ng bahay. Lumapit naman si Jazz sa kinakain ko at tinikman niya yun. "You baked this? Not bad." Aniya. Tatalikod na sana siya noon na parang may maaalala. "Nga pala, kumain kami ng friends ko sa karinderya ni Aling Cecil kanina. I meet your new friends." Tila huminto ang mundo ko sa narinig. Halos mabitawan naman ni Joey yung iniinom niya. Napaubo pa ito. Then I remember na hindi ko pala sinabi kay Jazz ang kung anong mayroon doon sa karinderya ni Aling Cecil. At hindi ko rin naman kayang ipaliwanag sa kanya ang nangyari kahit ang sabihin na maaring sineserve nila sa amin ay buto at karne ng tao. They are super nice. Tinreat nila kami. Inilabas ni Jazz ang iPhone nito at nagtipa hanggang sa bigla nilang inabot sa akin ang hawak. We take pictures. Napalunok ako ng mga oras na yon. Nagdadasal ako na sana mali ang nasa isip ko habang halos dahan-dahang tinatanggap yung aparatong hawak ni Jazz. Ngunit huminto ang mundo ko nang tignan ko ang litrato. Ganoon din si Joey na talagang naibuga na yung iniinom niya. Nagkatinginan pa kami noon bago muling humarap kay Jazz. "Paano mo sila nakilala?" Medyo pagalit kong tanong. Nasa picture kasi ng phone ni Jazz yung dalawang lalaking aswang noong isang gabi. Naka-peace sign pa mga ito habang ang isa ay nakaakbay sa kaibigan ni Jazz. Nakatitig ang mga ito sa camera na para bang alam ng mga ito na makikita ko ang picture na iyon. Hindi ko alam kung bakit nandoon sila o kung paano ba sila nakabalik pero hindi maganda ang kutob ko sa nangyari. Dahil ba pinatay namin ng mga kasama nito ay babalikan nila kami. One of the guys asked me if I know someone named Jay. Sabi ko, kakambal kita. Natuwa pa nga kasi di mo raw sinabi na may kakambal ka. Grabe ah, nakahanap ka ng tropa. But they're nice so it's okay. Kinuha na ni Jess ang phone nito at naglakad papasok. Para naman akong sinilaban sa narinig. Never kong sinabi sa mga yun ang name ko and for the fucking sake hindi kami magkamukha ni Jazz. Just mostly like mom while I look like dad. Different genes but still we're twins. May mga ganoon naman na kambal, hindi po ba? Napahilamos ako noon gamit ang kamay ko sa gimbal. Kahit si Joey ay napahawak sa ulo niya noon. Matapos ang ilang minutong pagtitinginan ay napagpasihan namin na pumunta sa karinderya ni Aling Cecil at kumprontahin ng mga lalaki kung ano ba ang kailangan nila sa kapatid ko. Halos paliparin ko ang motor ko para lang makarating sa karinderya ni Aling Cecil. Halos mamura pa nga ako ni Joey noon sa sobrang bilis ko magpatakbo. Nakita ko naman yung mga taong tumitingin sa amin tuwing papunta kami ni Jess sa baryong iyon pero wala akong pakialam sa kanila. Nilagpasan lang namin ito at dumiretso sa lugar kung saan yung karinderya ni Aling Cecil. Pero laking gulat namin ni Joey nang makarating kami at nakita namin yung mga lalaking binabaklas yung mga yero at ilang plywood ng karinderya. Tinitibag din nila yung konkretong pader. Nagkatinginan kami ni Joey noon bago kunot noong lumapit sa mga lalaki. Kinausap ko yung isa sa kanila at sinabing umalis na raw yung may-ari at lilipat na ng ibang baryo. Gusto daw ipatibag ng bibili yung bahay at karinderya kaya yon ang ginagawa nila. Napamura ako sa inis. Bakit ngayon pa sila umalis kung kailan nangyari ito? Saan baryo ko naman hahagilapin yung lalaking yon? Napapadyak ako bago muling nagsalita. Kuya, baka alam nyo kung nasaan. Kakagaling lang dito ng kapatid ko tapos ngayon wala na sila. Naguguluhan kong tanong. Wala pang isang oras nung sinabi ni Jess na nanggaling daw sila dito, bakit ngayon kahit anino ni Aling Cecily wala na. Tila napiko naman ang lalaki sa akin at sinigawan ako. Wala nga. Umalis na kayo. Nagpanting ang tenga ko at akmang sasapakin na yung lalaki nang pigilan ako ni Joey. Ipapahanap na lang daw namin.
He said he already called some of his dad men to do the thing. Maghintay na lang daw muna ako. Muli akong napamura. Sabi ko pa ay wag ko lang talagang malaman na may ginagawa silang kakaiba sa kapatid ko dahil papatay talaga ako. Pinakalma naman ako noon ni Joey at sinabing baka naman nagpakilala lang talaga kay Jazz. Umuwi daw muna kami at bukas na lang maghanap. Pero mapilit ako. Sinabi kong suyuri namin ang kabilang baryo na siyang pinagsisihan ko hanggang ngayon. Pumayag kasi noon si Joey sa idea ko at halos ilang oras din nang ginugol namin. Alas 11 na ng gabi nang makarating ako sa bahay. Ilang beses akong nag-doorbell noon ngunit kahit isa ay walang sumasagot. Akala ko nga tulog lang yung guard ng house namin kasi madalas naman na yung tulog pero nang makapasok ako sa back gate ay doon ko naamoy ang maalinsangan at parang nabubulok na bangkay. Bigla akong kinabahan at halos ihagis ko yung susi ng motor ko dahil sa pagkabigla. Tumakbo ako papasok ng bahay at nakita ko ang iilang patak ng dugo. Tinawag ko yung pangalan ng maids namin pero walang sumasagot. Si Jazz ang tinawag ko pero wala rin ito. I know nasa out of town business trip ang mga magulang namin ngunit imposible pati ang kapatid ko at mga kasambahay namin ay wala. Nasa sala ako noon nang mapahinto. Sobrang lakas kasi ng amoy ng nabubulok na bangkay. Isa pa sa napansin ko na may tumutulong dugo mula sa itaas. Nanginginig akong napatingala at halos mahimatay ako na makita si Jazz na nakasabit sa chandelier. Pulang-pula ang mga mata nito at matutulis ang mga ngipin. Mahaba din ang dila nito na nakalawit. Nakatitig ito sa akin na para bang kanina pa niya ako hinihintay. Bigla na lang tumalon at saktong-sakto iyon sa akin. Napahiga ako sa sahig dahil sa pagkabigla. Atay! Gusto ko ng atay! Matinis na boses na ani ni Jazz. Nanlalaki ang mga mata kong nakatitig sa kanya noon. Hanggang sa bigla na lang ako nitong sinakal. Sinakal ako nito habang nilalabas yung dila niya para dilaan yung sugat ko sa pisngi. Gawa ng bugbog na nahulog mula sa chandelier. Ngunit bago pa niya mailapat iyon ay may nagtulak sa kanya. Hinihingal noon si Joey na napatingin sa akin. Sabi na may kakaiba dito. Aniya bago hinila patayo. Galit naman na nakatingin sa amin si Jazz. Nagngangalit ang mga ngipin nito habang nakatingin sa amin. Naglabas ng kutsilyo si Joey. Pero bago pa siya makasugod ay agad ko siyang inawat. Gago ka pre! Kapatid ko yan! Sigaw ko rito. Bumagsak naman ang balikat nito na parang natalo sa kung ano. Bago tumingin kay Jazz, mukhang nahimasmasan na naman na ang kapatid ko. At nagsimula na iyong umiyak. Jay, hindi ko alam ang nangyari sa akin. Umiiyak nitong ani. Pinagmasdan nito ang paligid habang nanlalaki ang mga mata. Na ani mo ay natatakot. Hanggang sa bigla na lang itong sinambunutan ng sarili. Gusto ko ng atay, ng dugo. Ani niya. Nagkatinginan kami ni Joey. Hindi man kami nagsasalita ay pareho kami nang iniisip. May kinalaman yung mga aswang na lalaki sa nangyari sa kapatid ko. Nakarinig kami ng mga kaluskos. Maya-maya pa ay lumabas sa isang kwarto yung dalawa naming maid. May sugat yung isa sa kanila at umiiyak. Mukhang kanyang dugo ang nakita ko kanina. Lumapit sila sa amin at pinaliwanag ang nangyari. Na noong gumabi na raw ay nagbago na ng ugali si Jazz. Naglalaway na raw ito at gusto silang kagatin. Labag man sa loob ko ay nakiusap ako sa kanila na tulungan akong itali si Jazz sa isang bangko. Nakatulog na kasi ito kakaiyak. Inaayos namin siya para sakaling magising siya ay hindi siya makakapanakit. Nagiging aswang siya. Ani ng mga kasambahay. Noong makaupo na kami sa sopa, napatingin naman kami roon. Nakatingin siya kay Jazz na natutulog.
Laking probinsya ako sa Capiz. Kaya alam ko ang mga ganyan. Nagka-interest sa kanya ang isang aswang at gusto siya nitong gawing kalahi. Paano nangyayari iyon? Tanong ko. Maaaring may ipinakain sa kanya na bertud o ginawan siya ng ritual. Anin nito. Isa lang ang magpapaputol doon. Kailangan mapatay ang aswang na gumawa sa kanya nito. Nagkatinginan kami ni Joey. Pareho kami nang iniisip na si Aling Cecil at ang dalawang lalaki ang may kagagawa noon. Pero bakit kami pinatakas ni Aling Cecil kung gagawin din pala niya yung ginawa niya kay Jazz? Bigla na lang may nag-doorbell. Lumabas yung isang maid namin at nang bumalik siya ay kasama na niya ang dishwasher ng karinderya ni Aling Cecil. Halos mabuwal pa noon si Joey sa pagkakaupo dahil sa biglang pag-atras, pero ngumiti lang yung babae. Ipinaliwanag niyang hindi daw siya naroon para sa gulo. Ipinaliwanag niya sa amin na kailangan namin mapatay yung dalawang aswang na lalaki dahil kung hindi ay magiging aswang na rin si Jazz. Iyon daw kasi ang kapangyarihan ng bertud na nasa katawan ng kapatid ko. Kapag sa loob ng isang araw ay hindi pa namin napatay ang gumawa sa kanya noon ay unti-unti siyang magiging aswang. Tinanong ko siya kung may kinalaman ba si Aling Cecil sa pagkakaganoon ni Jazz. Ang sabi ng babae ay wala silang choice dahil ang mismong pinuno ng mga aswang ang nagdesisyon noon. Sumunod lang sila dahil iyon ang kaparusahan nila nung pumatay si Aling Cecil ng kalahi nila. Kaya nga raw siya pinapunta ng Ale para tulungan kaming magapi ang dalawang aswang. May binigay pa itong address sa amin at binilinan kami ng iilang bagay na maaari naming magamit sa pagpuksa sa mga lalaki. Hindi na rin ito nagtagal dahil hindi daw pwedeng mahuli ng mga kasamahan nito dahil malalagot din sila sa nakatataas. Tinulungan kami ng maid na ayusin ang mga pwede naming magamit sa paglusob pati na rin ang mga ibinili ng dishwasher. Biglang pumasok noon si Joshua kasama ang ilan pa naming mga tropa. Apparently ay lahat kami ay hinanap ng babaeng dishwasher para sabihan ng mga nangyari. Natakot pa sila noon nang makita ang kalagayan ni Jazz, pero si Joshua ay gusto daw humingi ng tawad kaya gusto nitong sumama sa paglusob. Ayoko pa sanang iwan ang kambal ko pero ilang oras na lang ang nalalabi para sa amin. Kapag umaga na din ay mahirap hanapin ang mga aswang na iyon. Kailangan namin magmadali kaya naman hinabilin ko na lang siya sa mga maid. Naiwan din ang dalawa naming tropa doon na mas gustong bantayan si Jazz kaysa pumunta sa kuta ng mga aswang. Magkakasama kami nina Joshua, Joey at dalawa ko pang tropa na sumakay sa kotse at bumiyahe papunta sa baryo na nakasaad sa address. Natagpuan namin ang mga sarili sa liblib na lugar ng isang baryo. Hindi ko alam na meron ng lugar namin. Sa sobrang liblib nito ay mas marami pa yung puno kaysa sa bahay. Narating namin ang tinutukoy na bahay ng dishwasher. Ipinarada namin ang kotse ilang metro ang layo bago naglakad papunta sa bahay na sinasabi nito. Konkreto iyon at malaki. Sa labas ay kita ko yung isang lalaki sa karinderya nung nakaraan may kasamang itong babae at nag-uusap sila. Yun nga lang ay hindi ko nakikita yung kasama niya. Hinanda ko yung baril at itak na niready ng mga maid para sa amin. Bago naglakad papalapit, napatigil naman ang dalawa sa pag-uusap nila at napatingin sa amin. Agad na kumunot ang noo ng lalaki habang nakatitig lang sa amin yung babae. May bisita tayo. Anunsyo ng lalaki bago ngumisi. Sinamaan ko naman siya ng tingin sa isang iglap ay nasa harap ko na ito. Sobrang bilis ng pangyayari at inibabawan ako ng lalaki akmang sasakmali na ako nito nang may magtataga sa kanya sa likod. Hindi nito tinigilan ng lalaki hanggang sa hindi ito bumagsak. Nang tignan ko yun ay si Joshua ang nakita ko. Ngumiti lang ito sa akin at tinanguan ko naman. Nagulat na lang ako nang may bigla na naman dumamba sa akin. This time babae yon. Mahaba ang magulo nitong buhok. Nakaibabaw na ito sa akin kaya naman kita ko ang namumulan nitong mata. Akala ko noon ay sasakmalin ako nito kaya naman nagulat ako nang sumuka ito sa harap ko. Opo, sumuka ito sa mukha ko at laking gulat ko nang makita ang sinuka nito ang isang kamay.
Agad ko iyong tinulak at pinagpag ang mukha ko. Napatingin ako doon sa may kamay at napansin kong may suot itong bracelet. Iyon yung madalas na suotin ni Aling Cecil. Nanlaki ang mga mata ko at napatingin ako sa babae. Kinain na namin ng taksil. Wala na siya dito. Nakakapangilabot na ani ng babae. Malalim ang boses nito na parang nanggagaling ngayon sa malalim na balon. Nanginginig ang mga kalamnan ko. Kaya ba nawala si Aling Cecil dahil dinukot at pinatay siya ng kapwa niya? Biglang bumukas yung pinto ng bahay at iniluwa noon yung isa pang lalaki at 3 babae. Nakangisi ito ngunit agad din iyong nawala nang makita ang kasama niyang nakahandusay. Ganoon din ang reaksyon ng mga kasama niya at otomatikong lumalabas sa mga pangil nito. Hindi ko na inaksaya pa ang panahon. Naglabas na ako ng asin at paulit-ulit na sinaboy iyon sa babaeng kaharap ko. Sumugod naman ang 4 na aswang pero hinarang sila ng mga kaibigan ko. Pinagsasaksak ni Joey ang isang babaeng aswang at nilagyan naman ni Joshua ng bawang na kwintas ang isa. Sinasakal ko naman ang isang aswang at pilit itong pinapanganga bago inihulog doon ng mga sinadala. Nakalmot pa ako ng kuko nito ngunit agad din iyong nangisay dahil sa ginawa ko. Napatingin ako sa mga kasama ko at nakitang nakatumba na rin ang isang babae. Yun nga lang ay sakal-sakal ng lalaki si Joshua at tila ba mawawala na ito ng hininga. Agad akong lumapit sa mga ito at sinipa yung lalaki na tumalsik naman ito kaya nabitawan niya si Joshua. Nakita kong tinaga ni Joey sa leeg ang isang babae at agad na naputol ang ulo nito. Sinaksak din niya sa likod iyon ng walang tigil. Bigla na lang tumalon sa likod ni Joey yung babae. Tinulungan naman siya agad ng isa naming tropa habang kami ni Joshua ay hinahanap yung lalaking tumalsik kanina. Alam kong hindi ko yun napatay at kung napatay ko man iyon ay makikita ko ang katawan nito. Ngunit hindi nga namin nagalusan pa ang lalaki. Paanong mawawala yon? Napalingon ako sa gilid ko nang may kumaluskos doon. Dahil nga sa medyo madilim ay hindi ko na halos iyon makita na kung hindi ito gumalaw ay hindi ko iyon malalaman. May umbok ng lupa sa di kalayuan at lumakad dito papalapit. Napaatras ako at niready yung itak na dala ko. Hanggang sa makarating na sa harap ko yung umbok na lupa at lumabas doon yung lalaki. Hinanda ko yung itak ko sa pagpigtas sa ulo nito pero agad nito yung hinawakan. Halos mabuwala ko sa pagkakatayo. Isa lang ang kamay na nakahawak sa itak pero sa sobrang lakas nun, iniangat ako nito at hinagis akong saan. Para namang nag-slow mo ang paligid ko hanggang sa bumagsak na lang ako sa lupa. Hindi pa ako nakakabawi nang sa isang iglap ay nasa harap ko na ang lalaki. Sinakal ako nito at muling hinagis sa himpapawid. Akala ko ay babagsak ulit ako sa lupa pero bago pa iyon mangyari ay nahawakan na ulit ako ng lalaki. Sobrang bilis nitong gumalaw. Pakiramdam ko nga ay gusto na ako nitong pahirapan ng gusto bago patayin. Mukhang wala na itong balak na kainin ako ngunit gusto lang ako paglaruan. Sa totoo lang Sir Gimbalay, siya ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Halos mabali na ang mga buto ko sa ginagawa nito. Hindi ko na rin halos marinig ang paligid. Muli sana ako nitong ihahagis nang wisikan ako nito ng asin sa mata. Napaungol ito at napakapit. Nabitawan niya ako. Kinuha ko din yung kwintas ng bawang at mabilis na isinuot sa kanya. Mas lalo itong nagsisisigaw sa sakit. Nakarinig na rin ako ng mga putok ng baril at ganoon na rin ang pag-alalay sa akin ni Joey. Lumingon ako sa mga kaibigan namin at nakita kong sinugod nila ang mga bangkay ng aswang. Ganoon din ang ginawa ni Joey sa bangkay ng lalaki habang ako ay umuubo at halos sumuka na. Inalalayan ako noon ni Joey na makatayo bago namin nilibot ang buong bahay noong mapagtantong wala ng iba pang aswang ay bumalik na kami sa amin. Nadatan ko noon na umiiyak si Jazz habang nagsusori sa mga maid namin. Nagpasalamat naman ako sa mga kaibigan ko na tumulong bago niyakap ang kakambal ko. Iyak pa rin ang iyak. Mabuti na lang at naibalik namin siya sa normal. Kahit naman sakit ko siya sa ulo ay hindi ko gugustuhin na maging aswang na siya habang buhay. Hindi na namin sinabi ang nangyari sa mga magulang namin. Isa pa mga patay na rin ang gumawa noon.
Hindi ko na rin nakita yung dishwasher at pati na si Aling Cecil. Kung buhay ba siya o totoong pinatay siya ng mga kapwa aswang niya. Sa ngayon nasa UK na si Jazz kasama ang asawa at anak nito. Si Joey po ang napangasawa niya. Ako naman ay single pa and busy lang sa business namin sa Manila. Alam ko pong maaring maraming hindi maniwala sa kwento ko. Pero isa lang ang masasabi ko. Hindi porket hindi mo pa nakikita ang isang bagay hindi na totoo. Minsan ay mas mabuting maniwala ka na lang na totoo sila kaysa makita mo ang katotohanan sa harap mo mismo. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Gimbal. Sana po ay mapili nyo ang kwento ko na mabasa at maiere. Sana po ay magbigay aral din po ito sa mga tagapakinig ninyo. Maraming salamat po. At dito na po nagtatapos ang ating video. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo. At huwag nyo na rin kalimutan i-hit ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating video.